Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako nga pala si Miriam Tonop Inalang from BSSW 2A. And ang akong interpretasyon sa poem na Hymn to Labor is that the poem is all about the hard work and sacrifices of our farmers from our motherland. From the first stanza, ang interpretasyon ko dito is for the motherland in war, for the motherland in peace, will the Filipino keep watch? He will live until life will cease. So, para sa akin, ang pagkakaintindi ko dito is from the first stanza, sinasabi dito na kahit ano pang unos ang ating mararanasan, like for peace man ito or for war, kung tayong mga Pilipino ay patuloy na iingatan o aalagaan ang ating inang bayan, magiging nasa magandang lagay ang ating bayan. Stanza naman, which is man. Now the east is glowing with the light. Go to the field to till the land, for the labor of man sustains family, home, and motherland. And the land may have to be scorching the rays of the suns above. All will be the early for the country, wife, and children. All will be according to our love. So, ang pagkakaintindi ko dito o yung interpretation ko dito is sa second stanza, ang pinapahiwatig niya dito na kung paano ang hirap ang ginagawa ng isang manggagawa o magsasaka para sa kanyang pamilya. Sinasabi din dito na dahil sa magsasaka, nagkakaroon ng sustainability ang ating motherland. So, but the way guys, I mean ma'am, ang Hymn to Labor po is kumbaga ginawa po ni Rizal nung siya ay paalis na po. Ginawa niya ito po mga parang pagpupugay sa mga agriculturist sa Lipa po. So, yun po yung aking na-research about sa Hymn to Labor, bakit niya po ito ginawa. So, before po siya umalis, ginawa niya po itong poem na to or sa mga taong nakatira sa Lipa para kumaga pasasalamat niya po dito sa mga ginawa nilang hirap and sacrifices. Yung stanza naman is chorus vibes. Go to work with spirit high, for the wife keeps home faithfully. For the vision's knowledge and country, when the evenings brings response, on returning joy waits you, shall know the task to. Kumaga, sa third stanza po, sinasabi dito yung paghihintay ng isang asawa sa kanyang minamahal. Kumaga, hinihintay niya po yung asawa niyang magsasaka ng pag-uwi. Like, ganun po. Like, tinutukoy dito yung kung gaano ka-faithful yung isang asawa, yung kanyang asawa sa paghihintay sa kanya na maghapong nasa bukid. And then, kumaga, if hindi naman daw, like sa pinaka dito, on returning joy waits you, and if the fate advertise the wife shall know the task to continue. Kumaga, kapag hindi po na gagawa ng asawa yung mga trabaho, yung babae po yung gumagawa nung mga hindi na kayang gawin nung
yung asawa niya po. So, sa pang-apat na stanza, which is maiden, hail, hail, praise to labor. So, parang pinipraise po dito yung mga ating mga labor. So, firstborn, and so parang yung mga sacrifices nila po pala parang pinapasalamatan po yung mga sacrifices, hard work, yung mga pagsisikap, pagtitiyaga. Kumbaga parang pinipraise po dito yung mga laborer sa mga ginagawa nila. And then sa panghuling stanza po, teach us ye the laborer's work to pursue your further with. So kumaga sa pinakahuling stanza po, sinasabi po dito yung kumaga ituro sa mga kabataan yung mga ginagawa nila na kumaga parang at the end of the day kumaga may matututunan kaming mga kabataan, or like kumaga like at the end of the day na kapag ayaw na nila is kami naman po yung kumaga hindi naman sa ayaw, like kumaga kung pagod na sila. So kumaga yung mga kabataan naman yung magko-continue sa mga na iwan nilang mga gawain sa bukid. So parang turuan kami na kung paano yung mga ginagawa ng isang magsasaka sa bukid, kung ano yung mga kailangang gawin, kung paano ito siya palaguin ang isang halaman or yung mga palay, ganun po. And for me, ang explanation ko naman po sa visual ko, bakit ganito po yung visual ko sa Hymn to Labor by Jose Rizal is, bakit nga ba may flag dito, and then ganito, tas may nakatanim naman dito, is ang flag po kumaga Hymn to Labor, kumaga sinasagisag nito yung pagpupugay sa ating mga magsasaka. Kung ito naman po is nagsasalot, kumaga pinupugayan niya po yung mga ating magigiting na magsasaka. And then ito naman po is yung kumaga parang ganyan po, like ganun nga rin, parang kumaga parang pagpupugay sa mga hirap, mga sacrifices ng ating farmers. And then this is ito naman po is, ito po yung farmer po na nagtatanim. So kumaga hymn to labor is for our farmers. Kumbaga parang pasasalamat ito na ginawa ng ating Dr. Jose Rizal para sa mga farmers sa Lipa. So ito naman po is yung mga kabataan na like kumaga dapat kumaga turuan sila kung ano nga ba ang mga ginagawa ng mga farmers, na ano nga, kung ituro sa kanila kung ano yung hirap, kumaga sabihin sa kanila na yung mga magsasaka ganito yung ginagawa nila. And then po, bakit po green? Kasi nga po farm, which is mga sa farm is always po green. And then the flag, yun nga, as flag symbolize ko mga pagpupugay sa ating mga farmers. Ito naman po is kumaga fighting lang, fight. Kumaga itong mga kamay na to is kumaga po like
kahit anumang hirap yung mga pinagdadaanan nila, like kahit nasa kumaga kahit na gaano kahirap yung mga ginagawa nila, is patuloy pa po rin silang um, lumalaban para sa kanilang pamilya. Kung kahit kahit for peace or for war, is hindi pa rin po sila sumusuko. Kumaga, laban ng alaksan, charot. So, and bakit nga po may kamay dito na kamay ng babae, which is the symbolize our motherland, na kumaga siya yung humahawak sa dito sa farmer, kumaga motherland and the farmer. And ito po yung mga pananim, yung sa mga gilid po, ayan, pananim po yan, which is tinatanim po ng ating mga farmers. And that's all for today's po. Yun lang po, at maraming salamat.